So yun o mga kabisdak, atong ang namataan di umano sa Vietnam. So yan ang ating alamin ngayon kung gaano ito katotoo. So yun na nga mga kabisdak, no? Yan ang ating alamin ngayon, atong ang namataan di umano sa Vietnam. So gaano ba katotoo? So yan ang ating alamin ngayon mga kabisdak, no? So grabe, ayon kay DILJ Romulia mga kabisdak, wala naman daw silang record na dumaan mismo ito sa airport. So possible daw na dumaan ito sa likod mismo ng, sabihin natin, hindi siya dumaan ng maraming naghahaka na baka dumaan sa dagat. So yun, yun ang hinala nila ay baka dumaan ito sa Mindanao. 'Di ba? Ang Mindanao ay dulo niyan is, ang tawid niyan Vietnam na mga kabisdak, baka doon daw dumaan. So yan ang ating alamin ngayon. Pakinggan natin ang pahayag mismo ni DILG Remulla mga kabisdak. So yan, panoorin natin. Pakinggan natin mga kabisdak. Wala siyang record sa BI na dumaan eh. So most probably sa backdoor siya dumaan doon sa Mindanao part. Ayon kay Sec Remulla, kung naroon nga si Ang, ay mag-a-apply agad siya ng extradition para mabalik si Ang sa bansa. It is an intelligence report and we are following it up and we are for confirmation yan dyan sa Vietnam authorities. We have to verify first through back channels kung doon talaga. Then we will file the appropriate actions after. Umaasa naman ang kalihim sa pakikipagtulungan ng Vietnam. Mahirap doon eh kasi communist ang government doon eh. So very strict sila sa law and order. So I don't think na makakatay siya ng negosyo ron. Hinihintay pa raw ng DILG ang paglabas ng Interpol Red Notice laban kay Ang na So yun nga mga kabisdak, no? So yun nga, possible daw na doon dumaan sa Mindanao. So ito, syempre mayaman naman kasi yan. So baka may sasakyan talaga yan. So yan ang inaala mismo din ni nila. Lalo na ngayon si DILG. So Remulla. So kung mapatunayan na nando daw talaga sa Vietnam, ay talagang asikasuhin daw kaagad nila or maghahain siya ng extradition. Kumbaga para pag sakaling nandoon ay talagang ma-transfer agad sa Pilipinas. So grabe, no? Napakatagal ng panahon hanggang ngayon, hindi pa rin mahuli-huli si or hindi pa rin mapasoko talaga mismo si Atongang. So nahihirapan yung mga otoridad natin, no mga kabisdak. So ganun talaga, malaking isda yung binangga nila, so talagang mahirap mahuli yan. So yun, totoo, kung magkatotoo, pwede naman talaga kasi mangyari mga kabisdak na sa dagat dumaan yan. Hindi yan dadaan ng sabi natin mag-airplane or sa airport. So wala silang makita talaga na record na duman mismo sa airplane. Baka duman talaga yan sa likod or sa Mindanao mismo, no? So yun, at ang daw doon ay mayroon pa rin palang may mga business din pala yan lalo sa Cambodia. Yun daw ang tinutukan ngayon nila. So sana makamit na ng hustisya kung sino ba talagang tunay may sala, kung siya ba talaga, kasi hanggang ngayon bakit nagtago or guilty. Pag guilty kasi ibig sabihin siya ang gumawa, o bakit siya nagtatago pa rin hanggang ngayon. So syempre ang mga pamilya ng mga sabungero na wala ay umasa pa rin makamtan nila yung hostasya. Tama? So sana makamtanan nila kasi buhay yung nawala. Ilang buhay ang nawala? So 30 after nung tama, after nung sabong sa mismong sabungan ni Atongang ay nawawala yung mga yan. So baka may ginawa na hindi maganda. So yun, sana makamtanan nila yung hustisya ng mga kabisdak. At isa pa dito, talagang ang dami nang dumaan na problema dito sa bansa. Mabuti ngayon ay yan, talagang nagtuloy-tuloy pa rin pala na hanapin mismo to si Charlie Atongang, mga kabisdak. Ang akala natin ay talagang wala na, kumbaga, pero hindi pala, talagang tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap mismo sa kanya, kay Atongang. So sana
mahuli na ito mga kabisdak, no? So yun lang, no mga kabisdak, abangan natin kung anong mangyari sa paghahanap mismo sa kanya. Mahulit mahuli yan. Walang usok na makimkim or makumkum sa Bisaya. So yun lang mga kabisdak, kung hindi ka pa subscriber kay Bisaya, huwag naman sana kalimutan i-subscribe ating munting channel at i-share na rin yung video na to para makatulong kay Bisaya. God bless niyong lahat. Maraming salamat. So yun lang.